May dinayo nga pala kami Click 160 na hindi na nga umaandar at ilang buwan na rin daw nila to guys na itambak. Gawa nga ng sobrang dami na raw tumingin dito at napalit ang mga pyesa at ang kulang na nga lang daw dito guys top overhaul daw yung makina niya para lang umandar to at pinaglalaan nga daw siya guys ng 7,500 kasama daw yung labor at buti na nga lang daw guys wala siyang budget nun kaya hindi niya na to napagawa at naibagak niya na lang. At nung napanood daw guys ng pamangkin niya yung mga video namin sinabi na lang daw sa kanya na sa amin na ipagawa itong Honda Click 160 niya dahil nahuhusayan daw kasi guys yung pamangkin niya sa pagta-troubleshoot namin sa pagwa-wiring kaya hindi namin sasayangin yung paghanga ng pamangkin niya at tiwala para sa amin na ito ipagawa kaya mas gagalingan pa namin at huhusayan para magawa itong motor nila. Pero bago namin to tuluyang i-troubleshoot i-charge muna namin yung battery niya dahil hindi kasi guys sapat yung voltage nito para mapaandar itong motor niya dahil need din kasi guys ng 12 volt supply yung mga ganitong klaseng FI. At dito nga guys tapos na nga namin tong i-charge kaya matatry na namin kung umaandar nga ba to kaya dito susubukan na namin tong paandarin dahil sapat na yung voltage ng battery niya para mapaandar itong motor niya. So yan na nga guys, alam na natin na talagang ayaw umandar nitong motor niya. Kaya dito gagamitan na namin to ng bolang kristal. At kaya nga pala guys ayun yung ginagamit namin. Wala pa kasi kaming budget para magkaroon ng mga diagnostic tool. Katulad na lang ng ginagamit ng iba. Pero kahit ganyan lang naman guys yung ginagamit namin, nagagawa talaga namin ng maayos. Dahil ultimo color coding guys inaral talaga namin para magawa na rin lahat ng ipapagawa nyo sa amin. At yung right fuse nga pala na yan guys, need yung isusi para malaman nyo kung may supply. At all goods naman guys lahat ng mga fuse niya. Kaya dito baklasin na rin namin itong U-box niya at napansin nga namin na nandito pa nga yung mga pinagpalitan niya katulad na lang nitong fuel pump at spark plug. At kaya nga pala namin guys babaklasin yung U-box niya meron kasi kaming alam na tatlong bagay para mapaandar itong motor niya at sasabihin na rin namin sa inyo guys kung ano nga ba yung tatlong bagay na yun para paandarin yung mga ganitong klaseng motor dahil kailangan kasi guys ng gas, ignition at compression para mapaandar lahat ng klase ng motor dahil iyan kasi guys yung unang kailangan at hindi ka agad bumili ng pyesa. Kaya dito i-check na namin yung fuel pump nito kung meron nga ba tong supply ng gas. Kaya dito ituturo namin sa inyo kung paano nga ba malaman kung buo nga ba yung fuel pump nyo. At isusin nyo nga pala muna yan guys bago nyo i-push button. At kita nyo naman guys na meron nga itong supply ng gasolina. At ayan guys yung una natin kailangan. Kaya hanapin naman natin guys yung pangalawa at ito na nga yung ignition. At sa may pag-check nga pala guys ng ignition kailangan mag-iingat kayo dahil malakas din kasi yung kuryente nito. So yan na nga guys, kita nyo naman na may kuryente naman ito. At ayan na nga guys yung pangalawang kailangan para mapaandar yung motor niya. At na-check na nga rin pala namin guys yung compression na yan at all goods naman. Kaya i-check na rin namin kung may pumapasok nga bang gas sa chamber nito. Kaya dito ibabaklasin na namin itong injector para malaman na rin kung nag-i-spray nga ba to ng gas. At sa may pag-check nga pala guys ng spray ng injector alam na namin yung itsura at dami ng lumalabas dito. Kaya na-check na namin guys kung ano yung main issue kung bakit ayaw umandar nitong motor niya dahil may damage na kasi guys yung injector niya. Kaya sure na talaga kami na papalitan namin yan at sure na rin kami guys na ito lang yung problema ng motor niya para mapaandar. Kaya siguradong magagamit niya na to pang service sa trabaho niya. At kami na nga rin pala guys yung bibili para hindi na rin siya magpabalik-balik sa mga bilihan ng mga parts at maabala. At dito nakabili na nga pala kami ng bagong injector kaya titestingin na rin namin to para maipakita na rin sa inyo na aandar na itong motor niya. At sa mga nagpapagawa nga pala ng mga ganitong klaseng motor, lalong-lalo na guys kung mga FI yan, wag na wag kayo kaagad magpapalit ng mga pyesa. Lalong-lalo na kung hindi kayo sure sa mga sira nito. Dahil alam naman natin guys na hindi biro yung mga gastos dito. At alam din naman natin guys na hindi ganun kadaling kumita. Kaya dapat sure tayo sa mga bibili nating pyesa na sira talaga. At buti na nga lang din guys hindi niya ito napatap overhaul dahil 3 years pa lang itong motor niya at kakatapos niya pa lang bayaran. At talaga niya naman daw to guys sa maintenance. Pero naniwala na rin kami sa kanya guys dahil na-check na rin namin yung oil at coolant nito at all goods naman. At dito nga guys tapos na nga pala namin itong gawin at napalitan na nga rin pala namin guys yung nag-iisang issue nito na injector. Kaya dito ipapaandarin na namin to para mapakita na rin sa inyo na functional na itong motor niya. At wala nga din yan guys check engine ang ibig sabihin walang problema sa wiring. So yan na nga guys, narinig nyo naman na umandar na talaga itong motor niya. At sobrang saya nga din guys ng may-ari niyan dahil umandar na itong motor niya. Nakakala niya sobrang laki ng gagastusin niya dito. At ang nagastos nga lang pala niya dyan guys lahat nasa 700 pesos lang kasama pa labor. So yan nga lang pala guys at kung gusto niyo pa madagdagan yung mga ganitong klaseng video, pa-like and share and pa-follow naman. Maraming salamat sa panonood.